Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tayo ay mag-usap-usap tungkol sa isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ano nga ba ang mayroon sa Rebolusyong Amerikano at Pranses? Ang Rebolusyong Amerikano at Pranses ay dalawang pangyayaring pangkasaysayan na nagdulot ng malawakang pagbabago sa kanilang mga lipunan at sa buong mundo. Sa kabila ng kanilang geographical na layo at mga kontekstong politikal, mayroong malinaw na kaugnayan sa pagitan ng dalawang rebolusyong ito sa larangan ng kaisipang pangkaisip. Ang panahon ng Enlightenment na naganap sa ika-18 siglo ay isang yugto ng malawakang pag-unlad sa kaisipang pangkaisipan sa Europa. Ito ay nagtatampok ng pagtutol sa mga tradisyonal na otoridad at pananaw, at sa halip ay nagtataguyod ng rasyonalismo, siyentipikong pag-iisip at pagpapalaganap ng kaalaman. Ngayon naman, ating kilalanin kung sino-sino nga ba mga pilosopong nagpapalaganap ng siyentipikong kaalaman. Sila ay sina John Locke, Jean-Jacques Rousseau at Voltaire. Sila ay naglatha ng mga akda na nagpapakita ng mga prinsipyo ng kalayaan, karapatan at pantay-pantay na pagtingin sa lahat ng tao. Sino nga ba si John Locke? Si John Locke, 1632-1704 ay isang kilalang pilosopo, teorista ng pampolitika at scholar mula sa England na nagkaroon ng malaking impluwensya sa larangan ng pilosopiya, politika at edukasyon. Siya ay pinanganak noong Agosto 29, 1632 sa Warrington, Somerset, England. Si Jean-Jacques Rousseau naman, 1712 to 1778 ay isang kilalang pilosopo, manunulat at teorista mula sa Pransya na naging isa sa mga pinakamahalagang boses sa panahon ng Enlightenment. Ipinanganak noong Hunyo 28, 1712 sa Geneva, Switzerland. Nabuhay din siya sa panahon ng Enlightenment, isang panahon ng pag-unlad ng mga ideya sa filosofiya, siyensya at politika. At ang huli, si Voltaire, 1694 hanggang 1778, kilala sa kanyang relihiyon sa kanyang mga akda tulad ng kanil. Sa Amerika naman, ang Rebolusyong Amerikano ay naging sagot sa pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan ng Britanya. Ang mga Amerikano ay nahikayat ng mga ideya ng Enlightenment, lalo na ang konsepto ng no taxation without representation na itinataguyod ni John Locke na maipahayag na ang mga mamamayan ay may karapatang magkaroon ng boses sa kanilang pamahalaan. Sa kabilang dako ng dagat sa Pransya naman, ang prinsipyong ipinahayag sa Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen noong 1789 ay nagtataguyod ng mga karapatan ng tao at pangangailangan para sa isang pamahalaan na naglilingkod sa kapakanan ng mamayanan. Ang mga Amerikano ay nagpasyang lumaban-laban sa mga paglabag sa kanilang mga karapatan bilang mga mamayanan ng Britanya na humantong sa pagsiklab ng Rebolusyong Amerikano noong 1770. Sa ulitin, nagsimula ang Rebolusyong Amerikano noong 1775 at nagtapos noong 1783. Ang pangunahing dahilan ng revolusyon ay ang mga isyu sa pag-aari, kalayaan at pamahalaan. Pumunta naman tayo sa mga dahilan at epekto ng Rebolusyong Amerikano. Mga dahilan ng revolusyon. Una na dito ang pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan. Ang mga kolonyal na alituntunin at buwis na ipinatutupad ng Britanya ay labis na nagpahirap sa mga Amerikano. At pangalawa naman ay ang pang-aapis sa kalayaan. Ang mga batas na pinasa tulad ng Stamp Act at Townshend Act ay nagpataas ng buwis at pinagbawal ang kalakalang legal. Patuloy ay ang inspirasyon ng Enlightenment. Ang mga ideya ng Enlightenment tulad ng kalayaan, karapatan ng tao at demokrasya ay nagbigay inspirasyon sa mga revolusyonaryo na lumaban-laban sa kolonyal na pamahalaan. Pumunta naman tayo sa mga epekto ng Rebolusyong Amerikano o Pranses. Una, paggawa ng konstitusyon. Pagkatapos ng revolusyon, binuo ng mga Amerikano ang kanilang sariling konstitusyon noong 1787 na nagtatag ng isang republikang federal na may sistemang balanse ng kapangyarihan. Pangalawa, pananatili ng kalayaan.
Ang pagtatapos ng revolusyon ay nagdulot ng kalayaan mula sa pang-aapi ng Britanya at itinatag ang Estados Unidos bilang isang malayang bansa. At ang huli ay ang pangalawang digmaang pandaigdig. Ang tagumpay ng Rebolusyong Amerikano ay nagturo ng mga prinsipyo ng kalayaan at demokrasya sa iba pang mga bansa at nang-impluwensya sa mga sumunod na pangyayari sa kasaysayan, tulad ng Rebolusyong Pranses at ang mga layunin ng mga nasyonalista sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon naman, ating tutuklasin kung paano nga ba natin napapahalagaan ng epekto ng Rebolusyong Amerikano. Una sa lahat, napapahalagaan natin ang epekto ng Rebolusyong Amerikano sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating kalayaan at kasarinlan. Bilang isang bansa, ang pagkakaroon ng sariling pamahalaan at pambansang identidad ay isang bunga ng rebolusyong ito na dapat nating ipagmalakis at ingatan. Pangalawa, patuloy nating pinahahalagahan ang sistema ng edukasyon na iniwan ng Rebolusyong Amerikano. Ang pagpapalakas ng sistemang pang-edukasyon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kaalaman at kasanayan upang harapin ang mga hamon ng modernong panahon. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga oportunidad sa negosyo at kalakalan na dulot ng rebolusyong ito, patuloy nating pinapaigting ang ekonomiya ng ating bansa. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay nagbukas ng mas maraming pagkakataon para sa kabuhayan at kaunlaran ng mga mamamayan. Pang-apat, napapahalagahan natin ang epekto ng Rebolusyong Amerikano sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa mga pagbabago sa lipunan, ang pagkakaroon ng mas malawak na oportunidad para sa mga Pilipino na magkaroon ng mataas na posisyon sa lipunan ay patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan at karapatang umunlad. At huli, patuloy nating pinapahalagaan ang impluwensya ng kulturang Amerikano sa ating lipunan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa mga aspeto ng kulturang ito. Patuloy nating pinapalakas ang ugnayan sa iba't ibang kultura at nagpapalawak ng ating pangunawa sa mundo.